nagsabi, God bless you, Pastor Dom Salaho. God bless you, Pastor Dom Praise Salaho. God, amen. Thank you, Sister Nera. And all God's people say, praise the Lord. Praise the Ngayon po tayo Lord. lahat, mga kapatid. Hallelujah. Huwag po natin pakita sa demonyo na tayo malamya. Kailangan mga kapatid, pakita po natin na tayo iligtas. Tayo po ay anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos may kapayapaan yan. Sa kabila ng ika nga magulo at makalimot na sanlibutan, ang mga anak ng Diyos ay may pag-asa. Tayo ang pinakamapalad. Lagay po natin sa ating puso't isipan, mga minamahal, sa lahat ng tao. Napakarami pong, napakaraming tao sa buong mundo, ngunit ikaw isa sa naging mapalad. Amen. Hallelujah. Dahil tayo po, mga kapatid, ay pinili ng Panginoon. Dapat ipakita po natin sa ating Panginoon na tayo po ay naglilingkod na may kagalakan. Hallelujah. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, the joy of the Lord is our strength. Amen. Ang galak sa Panginoon ay kalakasan. Kaya itong kalakasan, mga kapatid, na nagkalog sa atin ng Panginoon, ito po ay dapat nating ibigay at ipagamit po natin. Hallelujah. Gamitin po natin ang kalakasan ito para purihin natin upang ika na pang konsuelo naman mabigyan naman natin ng kasiyahan ng ating Panginoon. Dahil ano po ba? Sabi nga ng isang naghandog kanina, ano po ba ang maibibigay natin sa ating Panginoon? Ano po ba ang pinaka-the best na pwede natin i-alay sa ating Panginoon? Hallelujah! Wala pong pinaka-the best na alay, mga kapatid, kundi mismo ang ating mga sarili. Ito ang kaing buhay. Kapag ikay nakarating sa bahay ng Panginoon, ikay po'y matagumpay. Amen. Dahil yan po ang hinahanap-hanap ng Panginoon na tayo po ay makapag-alay sa Kanya. Hallelujah! Itong katawang ito, dapat samantalang mayroong panglakas, mga kapatid. Dapat ihandog na po natin sa ating Panginoon. Huwag po nating hintayin na ang ating katawan ay nasa banig na ng karamdaman. Kaya isipan na lamang naglalaro. Ngayon, mga kapatid, makapaglilingkod pa tayo ng maayos sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang pinakapangulong utos sa kautosan, the first of all the commandments is, Hear Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Kaya ito mga kapatid, ngayon ang tamang panahon na itong hinihiling ng Panginoon na mapaglingkuran natin siya ng lubusan. Ngayon samantalang mayroon pa tayong lakas. One more time, let us worship the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa aming nadaramang presensya sapagkat tunay na ikay po nangako, Panginoon, sa amin na kung saan nagkakatipon 2 o 3 sa iyong pangalan, ikaw po ay kapiling namin, kasama po namin kayo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, wala po kami ibang maihahandog ngayon, kundi ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon. Pakiusap, nawa ang aming mga kaisipan, i-focus niyo po, Panginoon, ang aming mga damdamin, ang aming puso, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami ma-inlove muli sa inyo, Panginoon, sapagkat ito lamang ang nagbibigay, O Diyos, sa inyo ng kasayahan o kaligayahan na makita niyo po, Panginoon, na ang iyong mga anak ay umiibig din naman sa inyo, na hindi lamang ikaw ang nagmamahal, kundi kailangan ang iyong mga anak, O Diyos, ang iyong pagmamahal, suklian din namin, tapatan din namin ng pagmamahal. Salamat po, Diyos, hallelujah, sa iyo pong mga salita na amin pong pagsalusaluhan. In the name of Jesus, palakpakan po natin one more time ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, malaya na po kayong makakaupo, mga kapatid. Ang mga salita po ng Diyos na ating dadalhin sa inyo mula po sa John chapter 15, verses 4, 5, 6, and 7. Itong mga talatang ito, mga kapatid, ito po ay magbibigay sa atin ng unawa upang malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ito, mga kapatid, ito po ang magpapalaya sa atin. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa mga talata po na aking
babanggitin sa inyo mga kapatid, meron po itong napakalaking mensahe. Hallelujah! At dito po natin maunawaan mga kapatid, kung paano po ang Diyos kikilos sa ating buhay. Paano po ang Diyos mananahan sa ating buhay mga kapatid. Paano po tayo makapananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lalong-lalo na, tayo po ay nasa huling kapanahunan. Marami pong mga struggle, maraming mga pakikibaka sa buhay. Kaya para tayo makasurvive, ito ang susi. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa John chapter 15 verse 4, ang sabi noon mga kapatid, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Bigyan natin ng buhay mga kapatid, ang talatang yan. At mapag-unawa po natin na ganitong-ganito talaga ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, at ito lang ang tanging paraan para tayo magtagumpay sa buhay na kung saan mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Pakinggan nyo ng mabuti mga kapatid. Pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, i-focus po natin ang ating mga atensyon. Kailangan mga kapatid, i-absorb po natin ang salita ng Diyos. Katulad sa nabanggit kong setas mga kapatid, 4 na setas itong bibigyan ko ng buhay mga kapatid sa inyong harapan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, siya mismo mga kapatid, ang nagsalita nito. Sabi niya, kayo'y manatili sa akin. So ano po ang requirements mga kapatid? Ano po ang kinakailangan para sa mga anak ng Diyos? Para ang Diyos din naman ay manatili sa iyo. Una, manatili tayo sa Kanya. Kayo'y manatili sa akin. Sino ang nagsalita niya? Makinig kayong mabuti, huwag muna kayo magkwentuhan kung ano pag-uusap dyan. Huli nang dumating, dapat makinig kayong mabuti sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi mayroong warning sa Ecclesiastes chapter 5. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5, pag kayo ay pumasok, dumating sa bahay ng Diyos, kailangan ang buong pagpapasakop at katakumbabaan. Dapat mga kapatid, sa bahay ng Panginoon, nariyan po ang tinatawag na reverence. Alam niyo ba yung salitang reverence? Kailangan gumalang po tayo. Amen! Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Yan po mga kapatid, ang instruction mula sa salita ng ating Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, doon sa ginood kong scripture, kayo'y manatili sa akin, wika ng ating Panginoon. At sabi niya, kapag kayo'y manatili sa akin, sabi ng Panginoon, ako naman ay sasayo. Wow, ang galing. Sino ka ba na Sino ka ba na tatahanan ng Panginoon? Sino ka ba na ang Diyos ay titira sa inyo? Diba? Hindi ba mga kapatid? Napakapalad natin, palakpakan natin ang Panginoon. Napakapalad mo! Dahil pag ikay nanatili sa Panginoon, hindi ka rin iiwan ng Panginoon. Sasabayan ka. Iingatan ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasama mo sa hirap at ginhawa. Ano ba lang yung pinagdadaanan? Andyan ang Panginoon na para magbibigay sa iyo ng tinatawag na kaaliwan. Hallelujah. Amen. Everybody say amen. Amen. Para mauna
maunawaan nating mabuti mga kapatid, paano titira at mananahan ng Panginoon sa atin. Very practical ang kanyang pangungusap, ang wika. Kagaya ng sanga na hindi ka makapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na ito ay nakakabit sa puno. Tama nga? Amen. Diba? Paano nga makapagbunga ang saging? Kung hindi nakakabit sa puno, paano ba si pagbunga ang mangga kung hindi nakakabit sa puno? Kaya ang illustration na yan mga kapatid ay yung illustration na yan ay ginamit ng Panginoon para ganap nating maunawaan ang nais ng Diyos na iparating sa iyo at sa akin. Amen. Hallelujah. Gaya ng sanga na di makapagbunga maliban kung siya'y nakakabit sa puno. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin. Maliban na kung kayo'y manatili sa akin, wala kayong magagawa. You see, mahirap ba yan mga kapatid unawain? Simple as that. Hindi mahiwaga ang pangungusap ng Panginoon. Napakaliwanag. Kagaya ng kahoy. Puno tayo ang sanga. Hallelujah! Hindi makapagbunga. Ang sanga kung hindi nakakapit sa puno. Kaya maliwanag doon sa huling praise mga kapatid ng talata John chapter 15 verse 4 na ang sabi ron, gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Amen. Hallelujah! Amen! Pagkatapos sinundan sa verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in you, this head bringeth forth much fruit. For, ito ang malungkot, for without me, ye can do nothing. Dapat maunawaan natin yung katagang yan mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon upang magising tayo sa katotohanan. Hindi tayo nabuhay sa ng ating sarili. Amen? Amen. Yes! Mayroon kang talino, mayroon kang abilidad, pero ang lahat ng yan, nothing kung hindi tayo nakakabit sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, ako ang puno! At kayo rin ang mga sanga. At ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay magsisipagbunga ng marami. Abo, hindi ba natin mga kapatid ma-appreciate ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Hindi po mga kapatid, gusto ng Panginoon na sa lahat ng sa lahat ng panahon, ang anak ng Diyos ay hirap na hirap. Nagdurusa. Ang anak ng Diyos kawawa. Ang anak ng Diyos, mga kapatid, minamaliit. Hindi po yan, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak, ang problema lang ay nasa atin. Dahil, simple instruction, we cannot follow. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niya mga kapatid, kayo'y magsipanatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang nagsisipanatili sa Kanya. Paano po tayo manatili sa ating Panginoon? Para lagyan po natin ng reference mga kapatid. Paano? 4 na talata yan. Sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Ano ang sabi? Trust in the Lord. Grabe yun. Trust in the Lord with all thine heart. Aba, yan ang problema natin. Hindi natin siya mapagkatiwalaan ng lubusan. Umaasa tayo sa ating kalakasan, sa ating abilidad, sa ating kukuti, sa ating kaunawaan at sa ating skill, sa ating abilidad.
mga kapatid. Pero para magsimagbunga tayo at maranasan po natin ang buhay na masagana, mga kapatid, ito ang instruction ng Panginoon: trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding and all your ways. O, tignan. And all your ways, sa lahat ng iyong lakad, aba, paglinggo lang ata na alaala, lumakad patungong simbahan. Hello! Amen. Pero hindi man lang, mga kapatid, makahalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon pagdating ng linggo. Lahat ika ng panahon pwede. Kaya nga wala diferensya sa Panginoon, ang diferensya na sa atin eh. Kaya sabi niya, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and anong gagawin ng Panginoon kapag siya ay nasa atin? He will direct our paths. Amen. Wow. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mahuhulog sa hukay. Hindi ka madadapa. Amen. Maayo pa ang sungi. Kay ogmadamag. Ogmadamag. May mamumo. Oh, kapag ka sinungi na, pero kapag ka hindi po tayo lalakad ayon sa landas ng Panginoon, mamumo ka, Amen. madamag ka. Pero maganda ang kahulugan ng sungi. Og madamag, may mamumo. Pero ang ibig sabihin, og madamlag, may mapupo. Maganda. Maganda ang kasabihan ng sugi. Og madamag, may mamumo. Pero kung ayaw mong lumakad sa landasin ng Panginoon, di na ang kasabihan ng sugi, mumo ka dong, madamag ka dong. Mapariwara ang buhay natin kapag ka hindi po tayo lumakad ayon sa landasin ng Panginoon. Kaya ang mga salita niya'y buhay ng wika. Tumiwala kayo ka sa akin, wika ng Panginoon, ng buong puso mo. Awat kang magtiwala sa iyong sariling kakayanan sa lahat ng mga bagay. Kilalanin mo ako. Baka pag may problema lang, baka may karamdaman lang, at na-acknowledge natin ang Panginoon. Kaya may diferensya. Wala diferensya sa Panginoon. Ang diferensya po nasa atin. Amen. Amen! Amen. Amen. Dahil ang nature ng tao, weakness na ng tao. Kung saan na may karamdaman, kung saan na parabagang hindi niya na alam kung saan tutungo, parang hangin. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan tutungo. Makita nyo, ang hirap daw. Pupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mabuting marami kang pera, naranasan ko yan. Pumunta ako sa isang lugar, mga kapatid. Wala akong insaktong address. Kaya nabutan ako madaling hating gabi. Doon na lang ako sa construction, ino-construct na kuha, natulog. Dahil hindi ko na alam. Halos naubos ko ng kanto sa kalalakad. Kita nyo? Ang hirap talaga, mga kapatid, hindi natin alam ang ating patutunguhan. Pero sa Panginoon, Amen. hallelujah! Pag tayo po, mga kapatid, ay makinig lamang at sumunod sa kanyang kalooban, kaeka, sabi ng banal na kasulatan. Sabi niya, He will trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ngayon, mga kapatid, para magbubunga tayo ng marami. Kaya very excited po ako sa buhay, mga kapatid. Sinasabi ko yan sa inyo para ma-impluwensyahan din naman kayo sa nararamdaman, lumalabas sa aking bibig. Kasi sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. Kaya naririnig nyo yan sa akin.
Purihin ang Panginoon. Amen. Dahil sa lagay ba ganito lamang ang mga anak ng Diyos? Wala yan. Mga kapatid, ang layo yan sa pangarap ko. Ang tunay na mga anak ng Diyos na pinangakuan dahil, di ba, tatapatin ko kayo. Totoo ba ang salita ng Panginoon? Amen. Amen. Totoo ba? Amen. Eh kung totoo mga kapatid, bakit hindi natin tanggapin at paniwalaan? Amen. Amen. Sabi niya mga kapatid, magbubunga ng marami. Papaano? Now, suportahan natin ang verses mga kapatid. Psalms chapter 37, verses 5 and 6. Ito ang paborito ni Pangimboy. Paborito niya ito. Basta mapangiti mo lang, mapaligaya ang Panginoon. Thumbs up yan. Kaya anong sabi ng Psalms chapter 37, verse 5? Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Wow! Woo! Siguro lahat tayo may desire. Amen? Amen! Lahat tayo may desire, mga kapatid. Ang sarap po ng feeling kapag ang desire mo, mga kapatid, yung dreams natin, na dream come true. Yung desire natin na kamtan natin, mga kapatid, napakasaya ng taong ang kanyang desire, mga kapatid, ay nakamtan niya. Hallelujah, amen? Amen. May desire po tayo. Kaya ang sabi ng talata, mga kapatid, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Kaya ito, mga kapatid, ang susi, papaano po tayo manatili sa ating Panginoon, at ang Panginoon ay manatili sa atin. Amen. Kung nalilibang tayo at naliligayahan tayo, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na ating nakikita at mga ginagawa, ito ang instruksyon ng Panginoon. At kung gusto mo, maranasan mo na ang iyong dalangin, mga kapatid, ay tugunin ng Panginoon. Ang desire at pagnanasa na iyong puso ay sasagutin ng Panginoon. Tutugunan ng Panginoon ang iyong pagnanasa ng iyong puso, mga kapatid. Ang instruction, nagpakaligaya ka ba sa Panginoon? Baka pagdating ng linggo, linggo na naman. Kailan lang yung linggo na naman. Ang iba, mga kapatid, nagugulat pa. Hindi nakasamba. Dahil akala ang Lunes, linggo. Ano na? Ay, akala ko linggo ngayon. Lunes na pala. Kahapon nalilibang kung ano-anong binubuting-ting. Amen. Kung saan-saan nagpakaligaya, mga kapatid. Pagdating ng linggo na amnesia. Hindi alam, nakalimutan. Linggo na pala, Para yung paglabas ko ng gate, mga kapatid, nung Biyernes, paglabas ko ng gate, andun yung nag-reading ng tubig. Si kampante naman ako, ay sabi niya, bakit ang laki-laki ng bill niyo? Sabi ko, usually, ang bill, minimum lang. Pagsabi niya, pagpakita niya, mga kapatid, ng billing, pagtingin ko, sobra 5,000. Para bang, dahil nalibang nung linggo, Lunes na dapat gusto niya sumimba, gusto niya nang magsimba. Kaso lang, ang akala niyo, mga kapatid, yung Lunes ay linggo. Kahapon pala! Ganyan, wala sa utak, wala sa puso, hindi sila sa puso. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, ikaw bahala sa sarili mo. Yung sarili mong kagustuhan, ang iyong sinusunod, ay ako naman Diyos na, kaya nga,
Alam niyo, ang pinaka-the best na regalo ko sa tao, sabi ng Panginoon, yung inyong kalayaan. Wow! Hindi sinaklawan ng Panginoon. Hindi po pinakialaman ng Panginoon yung ating pong kalayaan. Sige! Itudo mo pa! Sige! Magpakasawa ka! O sige! Magpakaligaya ka! Ay! Ang Panginoon, mga kapatid, naghihintay lang yan. Hanggang, mga kapatid, teka, nakakaramdam ako. Iba na ang aking ginagawa. Magulo ang aking isipan. Hindi ako makakatulog. Nako! Iba na ang naramdaman ko. Kakasakit na ata ko. Ayan mga kapatid. Pagka yung lagi ang yung sarili nating kalooban, yung ating pong sariling kagustuhan ang lagi nating ginagawa, mga kapatid, hayaan ka man lang ng Panginoon, pero isang araw ma-realize mo, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Dapat 40 araw lang. Dapat nahigit lang isang linggo. Mararating na ang pangako ng Panginoon. Bakit? Anong nangyari? Kaya kapag ka ang ating laging sinusunod at ginagawa, mga kapatid, ang ating sariling kagustuhan, mangyayari, mga kapatid, sa Numbers 24, na ang sabi niya na ang isang araw, 40 days, ang isang araw ay naging isang taon. Aba! Ang 40 araw ay naging 40 taon. Kaya mga kapatid, maraming hindi pinalad na nakarating sa ipinangako ng Panginoon. Bakit? Sinusunod kasi nila ang kanilang sariling kagustuhan. Mabuti naman sana kung walang salita ng Diyos na nagpapaalaala sa atin. Ito na nga, pinaalalahanan tayo ngayong tanghali. Amen! Amen. Huwag nating antayin, mga kapatid, ang isang araw ay para bagang naging isang taon dahil ang kukunin dapat maangkin natin, mga kapatid, ang tagumpay. Ha? Yung malakas pa tayo, yung buhay pa tayo. Just imagine, 2024 ngayon, mga kapatid. Pagkatapos, 40 araw lang sana antayin natin. Pero dahil hindi natin sinusunod ang kagustuhan ng Panginoon, naging 40 taon, mga kapatid. Tanong, sino pa kaya? Sino pa kaya ang matitira sa atin kung antayin natin is 40 taon? Kaya kung mga kapatid, senior na ako. Aba, iyan sabi ng Biblia, ang sukatan 70. Pag maingat ka, 80. Aba, mga kapatid, hindi ko na aabutin. Wala na. Aywan ko anong mangyayari na, mga kapatid, kung 40 taon pa. Hindi na natin ma-enjoy. Ngayon, mga kapatid, merong good news. Sabi ng Panginoon, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay ko ang nasa ng iyong puso. Huwag na tayong, mga kapatid, sumunod. Huwag na nating laging bigyan ng konsumisyon ang Panginoon. Ang ating ilagay sa puso't isipan natin kung paano natin siya mapaligaya. Tiyak, mga kapatid, mapadali ang grasya. Mapadali ang biyaya. Ma-enjoy mo pa. Dahil wala ka pang sakit katulad nito, ang lalakas natin. Kita nyo, mga kapatid, pinapawisan tayo, lakas natin magpuri. Ay talagang tamang-tama talaga pagka hinulugan tayo ng biyaya, ma-enjoy natin.
Pero kung, sino ka? Anong pangalan mo? Ay, pagkatapos makabili ka ng masasarap pagkain, bawal na rin. Ay, panlusa. Eh, maraming mga pastors, mga kapatid, pinagpapala, marami na rin nawala, namatay, at marami na rin nagkasakit. Kung saan pa dumating ang maraming biyaya, mga kapatid, umiksi ang buhay ng mga pastor. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang instruction mula sa salita ng Diyos, para mapadali, ang instruction sa Psalms chapter 37, verse 5 and 6, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Verse 6, ang sabi noon, mga kapatid, verse 7, ang sabi noon, commit thy ways unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Wow! Pagkatapos mapaligaya mo ang Panginoon, sinundan mo pa, mga kapatid, Panginoon, ikaw nakakaalam ng bukas. Ikaw nakakaalam ng aking kinabukasan. Sa iyo ko po, Panginoon, hinahabilin ang aking buhay. Sa iyo ko po, Panginoon, isinasanggulin ang lahat ng aking mga plano. Ako'y nagtitiwala sa iyo. At kung yan po ang ating gagawin, mga kapatid, ang sunod na praise, ang sabi niya, mga kapatid, magpakaligaya. Sa 7, commit thy ways. Ibig sabihin, Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka din naman sa Kanya at Kanyang papapangyayarihin. Amen. Oh! Papapangyarihin. Ano yung dreams mo? Ano yung desires mo? Ano yung minimithi ng puso mo? Kanyang papapangyarihin. Gagawin niya, mga kapatid. Your dream come true. Ang sarap. Wow! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. John chapter 15, next verse. Ang sabi mo, if a man, ito nang malungkot. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Ito, and is withered. And so men gather them and cast them into the fire. Yan ang malungkot. Ano ang sabi? Kung ang sinuman, ito ang mga kapatid, napakaliwanag ang instruction ng ating Panginoon upang maunawaan natin talagang maliwanag pa kaysa sikat ng araw. Hindi ka na maghula-hula pa. Hindi ka na managinip pa. Live, mga kapatid. Napakaliwanag. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So, ang sabi niya, mga kapatid, if any man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and though men gather them and cast them into the fire. Kung ang sino man, sabihin natin, kung ang sino man. Kung ang sino man. Yan, kung ang sino man. Ibig sabihin yan, mga kapatid, talagang ang Panginoon, sumusunod, ginagalang ng Panginoon ang iyong desisyon. Amen? Amen. Ang iyong kalooban. Kung ang sino man, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi mananatili sa akin. Desisyon mo yan. Amen. 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 Desisyon mo yan. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y mapuputol gaya ng sanga. At ito'y matutuyo. Naunawaan natin. Napakaliwanag.
Pag yung nangka na yan, putulin ko yung kanyang sanga, kinabukasan, maya-maya pa lamang, naluluoy na o nalalantaan na ang kanyang mga dahon. Tama? Amen. Tama? Amen. Kaya ang sabi natin, kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin. Kanino ka? Saan ka? Inihalin tulad sa punong kahoy. Yung mga malunggay na yan, tinapas ko. Sayang sana ang mga dahon. Kung halimbawa, hapon ko mapakinabangan pa ang dahon. Pero pinutol ko kahapon at kaninang madaling araw, hindi na makakuha ng gulay, Sister Mera dyan, kay nalanta na. Amen. Lanta na. Marami pa naman, dami pa naman dyan. Pero lanta na, hindi na mapapakinabangan. Amen. Tingnan nyo, pag kayo'y hiwalay sa akin! Na pagkasimple ang illustration ng Panginoon. Wala talaga tayong magagawa. Sabihin natin, wala talaga tayong magagawa. Bisan magkisi-kisi ka pa, Noy. Bisan ano, ano pa himuon mo, Noy. Huwag kagidya mahimo. Amo kalagi hapon. Hello? Amen. Malungkot. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y walay sa akin, kayo ikay matutulad sa isang sanga. Puputol. At ito'y matutuyo. Tama? Pagkatapos na matuyo, pwede na pang saing, mapapakinaban, titipunin, pwede mo nang igatong dahil tutuyo. Ay ang mahirap mga kapatid, literal, pero pagdating spiritual natin, yung kaluluwa natin, pag naputol yan ng lubusan, mga kapatid, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pag naputol yan ng lubusan, yan po ay matutuyo. Ang problema, mga kapatid, at ito'y, withered and doming gathered them. At ito'y mga titipunin. Ngayon, sa Matthew chapter 25, yung tinatawag, mga kapatid, pinagbubukod ang mga kambing at ang tupa, mga kapatid. Pagkatapos, meron namang talinghaga na yung mga panirang damo. Ay, kung umano, mga kapatid, nalaala ko, sabi ni Deborah, nagastos daw sila ng kung ilan yun. Dahil maraming sabag. Maraming sabag. Kaya dahil kung hindi mo kukunin ang sabag, mga kapatid, nakakapito yan sa pamumunga. Pero pag kumuha ka ng sabag, huwag naman yung buntis na mga kapatid na may kuan na. Dahil maapiktuhan. Diba? Maapiktuhan na yung butil. Kaya habang maaga pa, kunin na yung sabag na hindi makakaapekto sa palay. Kaya mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, ay sabi ng mga farmers, Panginoon, di ba puro butil ika ang ating itinatim, mga mabubuting binhi? Tama. Bakit ikaw may mga mapanirang damo? Sabi ng Panginoon, sabi ng mga magsasaka, bubunuto namin, Panginoon. Huwag antayin ang paghuhukom. Kaya mga kapatid, hinahayaan pa, mabuhay, lumago. Ano bang ibig sabihin? Binibigyan pa tayo ng Panginoon pagkakataon. Habang wala pang paghuhukom, baka makarealize ka pa. Habang hindi pa tuwid, nagpantay ang ating tuhod, mga kapatid. Ibig sabihin, may pagkakataon ka pa. Sabi ng Panginoon bubunutin na ika namin, Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, huwag antayin ang paghuhukom. Ang bait ng Panginoon. Amen. Amen. Wala na kaimik-imik. Amen. Ang bait talaga ng Panginoon. Amen.
Kaya kuminsan mga sabag kita eh. Amen. Damo mga Ha? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, malungkot. Siguro naman, naintindihan nyo ba mga kapatid ang message niyo? Amen. Kaya, pagkatapos na ako, sa Deuteronomy mga kapatid, chapter 25, pinamimili ng Panginoon. Sabi niya, kung ikay mamili, may suggestion pa Panginoon. Nag-suggest ang Panginoon. Kung ikay mamili, ano sabi ng Panginoon? Piliin mo ang buhay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ang sabi sa Deuteronomy, inilagay sa atin ang buhay at kamatayan. Ha? Buhay at kamatayan. Pero sa suggestion ng Panginoon, huwag ikang piliin ang kamatayan. Piliin mo ang buhay. Amen. Hallelujah! Amen! Amen. Kaya mga kapatid, sa John chapter 15, verse 6, iyon ang sinasabi. Malungkot. Hatol, parusa, ang tatanggapin. Nino? Sa mga ayaw manatili sa Panginoon. Verse 7, ito na ang good news. Hallelujah. Dito tayo mga kapatid. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Dito tayo sa verse 7. John chapter 15, verse 7. Sa verse 6, ibig sabihin para bigyan lang tayo ng lesson, ma-realize natin mga kapatid ang ating buhay. Kaya samantalang may pagkakataon, samantalang mayroon pa tayong lakas, matino pa yung ating pag-iisip, mga kapatid, dapat matauhan na tayo. Amen. Dahil meron pong hatol. Pero pagka ang lesson na ito ay tinanggap mo mga kapatid, pinagdili-dili mo, pinag-aralan mo, at ito'y iyong isagawa, lesson learned, dapat matuto tayo. Amen. Amen. Pag natuto na tayo mga kapatid, hallelujah. Verse 7 ang para sa atin. Palakpakan muna natin. At sabi sa verse 7, if ye abide in me, ayan, hindi talaga gusto ng Panginoon na humiwalay talaga sa Kanya. Mga kapatid, kung maaari, yakapin tayo ng Panginoon. Kung maaari, hindi tayo pakawalan ng Panginoon. Kaso lang madulas ka magpupimiglas ka. Ang daming balbuay nilagay ng Panginoon. Kaso lang umakyat ka, gusto mo pang tumalon. Pero ang Panginoon, mga kapatid, gusto niya close to you. Lagi siya. Sabi niyo, mga kapatid, verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Wow! Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Salamat naman mga kapatid, by verse 7 pa. Dahil natuto na po tayo sa napakahabang panahon. Marami na po tayong pinagdaanan sa buhay mga kapatid. Tayo na higing matured na sa pananampalataya. Dapat magising na po tayo sa katotohanan. Dahil ang verse 7 napakaganda. Oh! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niya, kung kayo'y panatili sa akin, at ang aking mga salita ay panatili sa inyo, ito, kaya yung 37 verse 5, 6, and 7, mga kapatid, ito yung continuation on. He shall give you the desires of your heart. Ngayon, kapag ka nanatili tayo sa Panginoon, wow!
ang kanyang mga salita nasa ating mga puso. Bakit? Kailangan talaga ito. Dahil Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang mga salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen! Amen! Amen. Mayroon pang isang verse na ang sabi mga kapatid, let the Lord hid in mine heart that I might not sin against thee. Ano yun? Itago mo! Ayan, ito na lang. Itago mo! Ingatan mo, brother. Ingatan mo ang aking mga salita upang ikaw ay hindi magkasala. Everybody say praise the Lord. Kaya kung manatili ang Panginoon sa buhay po natin at ang kanyang mga salita maimpok sa ating mga puso, mga kapatid, ito po ang nagsisilbing gabay po natin. Ito po ang nagiging tanglaw po natin sa ating buhay, mga kapatid. Ano ang resulta? Woo! Ikaw na ang pinakamasayang manampalataya. Ikaw na ang pinakamapalad na anak ng Diyos. Palagpakan natin mga kapatid. Bakit? Dahil sa next phrase, mga kapatid, sinabi, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will. Ito, ano man, o tingnan nyo, ang ating Panginoon hindi maramot. Sabihin po natin, ang ating Panginoon hindi maramot. Ang ating Panginoon hindi sakin. Pagugustuhan kanya, want to sawa. Hallelujah. Want to sawa as you will. Grabe. Kaya pag nanatili na siya sa atin, ganun din naman po, nanatili ang kanyang mga salita, mga kapatid, anong mangyayari? Ang sabi ng banal na kasulatan, humingi ka ng anuman! Sabihin mo, humingi ka ng anuman. Nagtitipid pa mga anak ng Diyos. Humingi ka ng anuman! At walang kaduda-duda sumagot ang Panginoon. At ito'y ibibigay ko sa iyo! Humingi ka ng anuman. Kaya mga kapatid, nakakalungkot isipin, natuturingang manampalataya. Pero pagdating sa salita ng Diyos, maraming nagdududa, may pag-agam-agam, may alinlangan. Hello? Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, mga anak, hanggang ngayon, nanatili kayo sa akin. Mag-aani kayo. May gantimpala kayo na matatanggap. Eh bakit? Pag nanatili siya sa atin, ang kanyang mga salita, yun lagi mga kapatid, yun lagi ang nagbibigay instruction sa atin kung ano ang dapat natin kung ano ang nararapat nating gawin sa buhay kung magkagayon. Sabi ng Panginoon, well, anak, ako naman ang magbigay favor sa iyo. Humingi ka. Parang si Solomon ba? Humingi ka! Ano ang iyong hingin? Talaga na-impress ang Panginoon dahil hindi swapang si Solomon. Kung iba pa yon, pag sinabi niya, gusto ko ng limpak-limpak na salapi, gintot na silver and gold. Tama naman, money answered all things. Pero na-impress ang Panginoon kay Solomon. Kaya mayroon tayong kapatid dito na babansagan na natin wisdom and knowledge. Tama yan. Kaya si Solomon, na-impress, nagalak, natuwa, nasiyahan ang Panginoon nung sinabi, humingi ka, Solomon, ano ba ikaw ang gusto mo? Sabi ni Solomon, ako'y bata.
at napakadakila ang bayang Israel na aking panguna. Paano ko sila? Paano ko sila mapangangasiwaan? Paano ko sila mailid? Dahil ako'y bata at walang sapat na karanasan. Kaya wala siyang ibang binigyan, Panginoon, kung mamarapatin ninyo ang aking hihingin, wisdom and knowledge. Amen. Amen. Nung narinig ng Panginoon, wow! Iba kasi mga kapatid, pag na-impress ang Panginoon, pag nalaglag ang puso ng Panginoon dahil sa kakaharanan natin, hallelujah. Sabi, pagka napaligaya nga, ito ang key, pag napaligaya nga siya, ay, sabi ng Panginoon, dahil ikaw hindi humingi ng katanyagan, ng kayamanan, kundi ang kalaman at karunungan. Ibibigay ko sa iyo ang kalaman at karunungan. May giveaways. Wala na ikang lalabas na pinakapantas, pinakamatalino sa Israel, kundi ikaw. At wala na rin pinakamayaman na tatanyagin na pinakamayaman sa lahat, kundi ikaw. Tama. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, so i-recap natin, ang pinakamahalaga sa lahat, manatili tayo sa ating Panginoon. Amen. Dahil pag nanatili tayo sa ating Panginoon, anong sagot ng Panginoon? Ako din naman ay sa iyo at mananatili. And if God be for us, who can be against us? Palakpakan natin ang Panginoon. Kumain po tayo mga yan. Kaligayahin muna natin ang Panginoon dahil yun ang instruction, mga kapatid. Kasunod na yan. Gantimpala. Naghihintay sa atin. Puri ng Panginoon. What do you think I would say to the one who came my way? What do you think I would say to the one who died and set you free? Set you free. And every time I want to leave, this touch of love I always feel. There was a mountain having climbed, for Jesus always, and what will I say? To
Just this is how I want it to be. Oh Jesus, I'm really thankful to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say that gratitude of my heart has to express. You now and forever to love and serve you now and forever. Sa presensya mo, Diyos, may kalipay ako. Sa presensya mo, Diyos, may kalipay ako. Sa presensya mo, Diyos, may kalinaw ko. Sa presensya mo, Diyos, may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. Sa presensya mo, Diyos, may kalipay ako. Sa presensya mo, Diyos, may kalinaw ko. Yes, Lord. Sa presensya mo, Diyos, may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. O Ginoo, daigong ko ikaw, O Ginoo, simbahan ka. O halala, hindi na buhay ko. Sa presensya mo, Diyos, may kalipay ako. Sa presensya mo, Diyos, may kalinaw ako. Sa presensya mo, Diyos, may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. O Ginoo, daigong ko ikaw. O Ginoo, simbahan ka. O galak, hindi na uwi ko. Hindi na uwi ko. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng kapurihan dahil binigyan niyo pa kami, O Diyos, ng pagkakataon upang kami ay magising sa katotohanan. Maraming salamat po na ikay nangusap sa pamamagitan ng iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon,
Ang iyong mga salita ay sakdal. Ang iyong mga salita ay very pure, purified 7 times. Kaya mapagkakatiwalaan, mapananaligan ang iyong mga salita at kailanman ang iyong mga salita ay hindi po nagsisinungaling. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikay nangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kung gagawin lamang namin, O Diyos, na maging masunurin sa iyong kalooban. Nakahanda po, Panginoon, ang iyong mga gantimpala. Nakalaan po sa amin ang iyong mga biyaya, Panginoon, upang maranasan po namin. Kagaya po ng iyong sinabi, Panginoon, I am come that might have life and have it more abundantly. Ika'y naparito, Panginoon, upang maranasan ng iyong mga anak ang kasaganaan ng buhay, upang ikaw ay dakilain, upang ika'y makilala, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay wala na pong dahilan, Panginoon, na hindi ka paglingkuran at bigyan ng first priority sa buhay. Palibhasay, ikaw po ang great provider, Panginoon, sa lahat ng aming minimiti, sa lahat ng aming hinahanap sa buhay. Panginoon, nasa iyo po ang susi. Panginoon, kailangan po namin, O Diyos, hallelujah, ang susi na ito upang ito'y magbubukas, Panginoon, ng iyong mayamang pagpapala sa mga huling araw. Kaya dakilang Diyos, nalaman po namin ang katotohanan na ang tanging kailangan pala namin, Panginoon, ay manatili lamang sa iyo. Sumunod, Panginoon, sa iyong mga instruksyon mula sa iyong mga salita. At kung magkagayon, Panginoon, mararanasan po namin ang kaginhawaan ng buhay. Maranasan po namin ang kapayapaan sa buhay. Maranasan po namin ang kaligayahan, hindi lamang pansamantalang kaligayahan. Hallelujah! Yes, Lord, ang iyong mga salita nagsasabi, grace and peace be multiplied. Yan dapat, Panginoon, ang mangyari sa buhay ng iyong mga anak, na sumagana ang kapayapaan, sumagana ang biyaya, upang sa gayon, sa mga huling araw na ito, Diyos, ikaw po ikalang makilala, Panginoon, na ikaw nga ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at ang iyong mga anak, O Diyos, ay yung itataas, Panginoon, upang ikaw ay dahilain. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi mapapahiya. Yung ilalagay sa mataas, yung ilalagay, Panginoon, hallelujah, hindi po nasa ibaba, kundi nasa itaas lamang. Praise God, salamat, Panginoon, dahil meron po kayong pangako na gagawin niyo po kaming ulo at hindi buntot, Panginoon. Kaya salamat sa mensahe na amin pong pinagdili-dili o pinagbulay-bulayan, Panginoon, sa mga sandang ito. Nawa, Panginoon, ito po ay maitanim sa aming mga puso't isipan upang sa gayon, Panginoon, sa tamang panahon, ito po, O Diyos, ay magbubunga ng marami. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming privilege, meron po kaming favor mula sa inyo. Kung kami manatili sa inyo at sa inyong mga salita, kung magkagayon, anuman ang aming hingin, anuman ang aming kailangan, anuman ang aming naisin, ay iyong ibibigay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Kaya sa hatanghaling ito, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, maging sa iyong matamis na presensya, Panginoon, na siya pong kumikilo sa aming isipan, sa aming puso't damdamin. Salamat po, Panginoon, dahil sa araw na ito, kami po'y matagumpay, Panginoon. Kami po'y na-refresh at na-renew, Panginoon, ang
aming pong commitment sa inyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya bago po kami, Panginoon, magkahiwa-hiwalay, muli o Diyos, dalangin ko po kung anuman ang mga suliranin, anuman ang mga problema ng iyong mga anak, Panginoon. Ito ba ay pinansyal? Ito ba, Panginoon, ay tungkol sa kalusugan? Ito ba ay karamdaman? Anong uri? Anong mga bagay na nagiging pasanin, naging kabigatan? Hallelujah. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong inilalagak sa iyong paanan upang kami ay magkaroon ng kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Maging sa aming mga kapatiran na hindi po namin nakapiling sa araw na ito. Anumang mga kadahilanan, anumang sagabal meron sila, Panginoon. Hawiin niyo po ang lahat ng ito upang sa gayon sa susunod na pagkakataon, muli po kami mag-enjoy, Panginoon, sa iyong presensya. Muli po kami mag-alay ng aming lakas, ng aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, ingatan niyo rin naman ang mga hindi nakadalo at ang lahat ng mga narito, Panginoon. Bigkisin niyo po kami sa isang pag-ibig, Panginoon. Bigkisin niyo po kami sa isang pananampalataya. Ito po, Panginoon, ang ating pakiusap sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! God bless us all. Malipayon ako o ang Panginoon, siya magbanat. Ako na po, walang lahat mo sa